Breaking news! DFAR hindi kinilala ang bagong batas na ipinatupad ng China sa West Philippine Sea. Samantala, mga barkong pandigma ng China umatras. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay nagpahayag umano na hindi ginikilala ang deklarasyon ng China na magditin umano ng mga mangingisdang Pilipino na lumagpas ito sa West Philippine Sea. Ang BIPAR ay malinaw na itinuturing na hindi valid o naaayon sa batas ang anumang hakbang ng China na magditin na mga dayuhan na pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Grabe ito mga kababayan, ang ginawang bagong batas ng China. Pinakialaman ang teritoryo ng bansang Pilipinas. Sila ang mano ang nagpatupad ng batas sa sariling teritoryo na pag-aari umano ng Pilipinas. Maaari umano iditin ng China ang mga dayuhan na pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tayon pa dito, sa pamamagitan umano ng kanilang pahayag, ipinakita umano ng BIPAR ang kanilang pagtutol at pagtatanggol sa karapatan ng mga mangingisda at sasakyang pandagat ng Pilipinas laban sa anumang pang-aabuso o pananagasa mula sa ibang bansa. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng BIPAR na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at protektahan ang kanilang mga mangingisda mula sa anumang uri ng pang-aabuso. At ayon pa dito, sa ganitong paraan, ang BIPAR ay magtataguyod ng respeto sa batas at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Patuloy umano na nagpapatrolya upang siguraduhin hindi nila tinitiis anumang uri na pananagasa umano at pang-aabuso ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Nakaraan lamang, 2 barko umano ng BIPAR ang pinaputakan umano ng water cannon ng China habang namamahagi ito ng mga subsidy oil tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ayan umano ay pinapaabot ng gobyerno para sa ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda muna sa West Philippine Sea. Subalit ang bansang China ay hindi ito nagustuhan. Hinarang nito at pinaputukan ng water cannon ang mga barko ng BIPAR. Subalit hindi ito umatras, patuloy pa rin sa paghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino na nangangailangan ng tulong, subsidy oil para sa kanilang mga bangka. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang BIPAR ay nagbibigay ng regular na training, seminar sa mga mangingisdang Pilipino upang mapalawak ang kanilang kaalaman at sanayan sa pangingisda. Sa pamamagitan umano ng ganitong aktibidad, ay matutulungan ng BIPAR ang mga mangingisda sa maging mas epektibo at maunlad sa kanilang hanap buhay. Ito din umano ay nagbibigay ng suporta sa mga fishing community sa pamamagitan umano ng pagbibigay ng mga kagamitan, sasakyan at iba pang resources na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangingisda. Ito ay upang matulungan ang mga mangingisda na mapalakas ang kanilang kabuhayan at produksyon. At ayon pa dito, nakikipagtulungan din sa mga mangingisda, lokal na pamalaan, ang kanilang marine resources sa pamamagitan ng ng koordinasyon at pagtutulungan na natutulungan ng BIPAR ang mga mangingisda na mapanatili at mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga marine ecosystem. At ayon pa dito, ang BIPAR ay naglalagay ng iba't ibang tulong, suporta para sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea upang matulungan at mapalakas ang kanilang hanap buhay at mapanatili ang kalusugan ng kanilang marine resources at maging mas maunlad ang kanilang komunidad. At ayon naman umano sa nakalat nating impormasyon, nagpadala na umano ng barko ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy para protektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea dahil umano sa banta ng China sa bagong batas nito na i-detain umano ang lumagpas sa mga teritoryo sa may West Philippine Sea. Ang Scarborough Shoal ay isa sa mga inaangkin umano ng China na kanila na daw yan teritoryo, pero yan ay pasok umano sa exclusive economic zone ng bansa. Yan umano ang sinasabi umano ng China na kapag lumagpas umano ang mga mangingisdang Pilipino yan sa Scarborough Shoal ay maaari umano hulihin ng China. Subalit ito'y hindi papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ang bagong batas ng China ay sila lang umano ang nagpatupad at sila lang din ang nag-aproba. Ang Scarborough Shoal ay pag-aari pa ng Pilipinas at hindi dapat na sino mang bansa ang magdikta
kung anong batas ang ipapatupad umano ng Pilipinas diyan sa Scarborough Shoal na pag-aari ng Pilipinas. Yan umano ay isa na naman sa mga strategy ng China para pigilan na umano ng Pilipinas na ang pagpasok diyan sa Scarborough Shoal na pag-aari pa ng Pilipinas. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, hindi umano sinusunod ng China ang internasyonal na batas. Ang bansang China ay gumagawa ng sarili nilang batas. Kung sinusunod umano ng China ang internasyonal na batas, ay wala sigurong gulo na nangyayari dyan sa West Philippine Sea dahil ang Scarborough Shoal ay pasok yan sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya walang karapatan ang China sa kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito at sa iba pang mga balita? Ayon naman sa balita, bumabaw mano ng gusto ang bilang ng mga hinihinalang Chinese Maritime Militia at China Coast Guard sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal, habang umalis din ang lahat ng barkong pandigma ng Beijing matapos biyahe ng isang civilian convoy doon umano sa Scarborough Shoal o sa West Philippine Sea. At ayon nito sa datos umano ng Philippine Navy na inalabas nitong Martes, 19 na barko ng China lamang ang namataan sa paligid umano ng Panatag Shoal mula Mayo 21 hanggang 28. Kabilang na umano ang 5 Chinese Coast Guard vessel at 14 Chinese Maritime Militia vessel. Walang mga barko umanong pandigma ng People's Republic of China ang namonitor sa pagkakataong ito. At ayon pa dito, ang pag-atras umano ng mga barko ng China at mga barkong pandigma mula sa Scarborough Shoal ay nagdulot ng pansamantalang pagkakataon para sa pagtutok sitwasyon at pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Ito din umano ay isang mahalagang pangyayari na nagdulot ng pagbabago sa dynamics at nasabing lugar at maaring magdulot ng positibong epekto sa kalagayan ng teritoryo. At ayon pa dito, ang mga mangingisda ay patuloy na magpapalaot sa West Philippine Sea upang ipakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang karapatan sa lugar. Sa pamamagitan umano ng regular na pagpapalaot, sila ay nagpapakita ng pangangalaga at dedikasyon sa kanilang panghanap buhay at teritoryo. At ayon pa dito, ang mga mangingisda ay nagbibigay ng mga ulat impormasyon sa mga otoridad tulad ng Philippine Coast Guard at iba pang kinauukulan ahensya ng gobyerno tungkol sa mga insidente na pananagasa umano at pang-aabuso sa kanilang teritoryo. Sa pamamagitan ng pag-ulat, sila ay tumutulong sa pagsasagawa ng hakbang upang maprotektahan ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang mga mangingisda ay nagtutulungan at nagsama-sama sa iba't ibang grupo, organisasyon upang palakasin ang kanilang boses at ipagtanggol ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng ng pagkakaisa, sila ay mas may magiging epektibo at magiging boses ng kanilang sektor. At ayon pa dito, ang mga mangingisda sa West Philippine Sea ay gumagawa ng mga hakbang upang igit ang kanilang karapatan sa lugar at mapanatili ang kanilang hanap buhay laban sa anumang banta o pananagasa umano ng mga barko ng China. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ito ay suportado ng gobyerno ng Pilipinas at tanda umanong protektahan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries Aquatic Resources ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea dahil sa patuloy umano na pagbabanta umano ng China sa mga lugar umano na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.